Sa ato ba, nasabta na to nga, tinuod kita dito sa Ginoo, tanan ngayon tinuod. Unya, wis ko ta about tinuod, ang tinuod yun na. Amen? Tinuod yun na. Bisan pag ikaw na lang usa ang nagkupot sa kamatuoran, you are outnumbered by so many people around you na nagtuos baka o nagpropaganda o nahimong advocate sa baka. Ang kamatuoran dili mabalik, magpabiling yung kamatuoran. Amin ba? That here's one of the strategies of Satan. Kung saan iyang unang i-destroy o iyang dugon, he will try to destroy and break our perception of what truth is. So wala pa at iha sa yawa si Adan o si Iba sa ilahang obedience. Kaya mangutana ko, unsa may unang sala ni Adan o ni Eva? Disobedience. Mo'y atong sagad na ibalong nakasala sila sa Ginoo kay misupak sila. Sakto? Kabalo ba mo mga ikson? Before pag-atake sa yawa ang ilang obedience, doon na part sa ilahang pag-atake sa yawa pag-una. Anong saman? Ang ilang understanding. Asa sila una nakasala? Dili man tong pagkaon nila sa bunga sa kahoy nga nagkaalam mo tigbalo. Ang una nilang sala, di allow nila nga maguba ang ilang understanding o ilang pag-ilas sa patulan. Before Satan attacked Adam and Eve's obedience, i-atake na daan sa yawa ang ilang understanding. Ang ilang kahibalo may kalabot siya matuwa. Na naman, because the enemy knows, kahibalo ang yawa, that if he can alter what you believe, bila ka nato kang mutaga nagtuo sa kamatuoran sa Ginoo. Amen? Kahibalo ang yawa, that the moment that he can alter what they believe, or what you believe, what we believe right now, he won't need to control what you do. Balik na punta sa ideya nga, kung magyabag gani ang atong una-una, yabag yun na. Mura na doon computer. Kung sa may murag mind, kung sa may murag huna-huna, ututok di sa computer, di ba ang iyang si tawag ka na? CPU. Or Central Processing Unit. Naadito tanan, naadito ang sistema sa tanan. Dili ang mouse, dili ang keyboard, dili ang monitor, dili ang saka. The moment makurap ang sistema, yabag na lang. Amen? Kahibalo siya, kasi diyang mausap niya kung ano sa ilang gituuhan. Sa diyang kahibalo siya, kasi diyang mausap niya ang atong gituuhan. He won't need to control. It will just follow. Musulod na lang, tanan. Yung sa niya magbuhat, tanawa. He mixes truth with doubt. Iyang sambungan, iyang sagulan, ang kamatuuran o pagduha-duha. Tinuod ka ni Lord? Tinuod ba yun? Tinuod ba yun na naing Diyos? Tinuod ba yun na milagruso ang Ginoo? Tinuod ba yun na muayo ang Diyos? Tinuod ba yun na mo-provide ang Ginoo? Ang buhaton sa yawa, iyang i-inject ang atong mind. Iyang sagulan at kamatuoran o pagduha-duha, pagduda. Ikaduha, he exaggerates feelings over scriptures.
iyang bumbahan ang atong pagbati nga mas mulabaw pa kaysa kung unsa ang naas pulong sa Ginoo. Ba usay atong una-una no palawman kay naton ato adyong lison ng Dios ba. Ikatulo, he reframes God as restrictive instead of good. Ano daghang mga tao dili gusto mo duol sa Ginoo? Ngano daghang mga tao dili gusto maninuod sa pag-alagad sa Ginoo? Ngano daghang mga tao dili gusto magbalaan? By the way, walay kaugalingon atong pagkabalaan igsoon kining kung sa ta nga naningkamot magbuutan dili tanan ato. Grasya ni gikan sa Ginoo. Kaya ang atong tawhanon nga bahin dili kaya mo himo sa kung unsa ang kabubuton sa Dios. Kung salamat sa Ginoo nga nagpakamatay ibabaw sa Kalbaryo, itagaan tag katarong nga dili nato kaya. Pero ngano gani ba daghang mga tao dili gusto musulod sa pagkamatarong? Tungod kay silang una-una gihikawan sila sa Ginoo sa kung unsa ilang gustong buhaton. Ngano dili gusto magbalaan? Tungod kay dili nila gusto mubiya sa sala. He reframes God. Ang i-inject sa yawa sa itong una-una, ang Ginoo dili maayo. Ang Ginoo naghikaw nimo. Kamaayo ani, ganong dili man yung gusto ipahimo sa imo. There's a restriction. That's how Satan operates. Ingon ang yawa kang iba. Tinuod. Dili gyud ipakaon sa Ginoo ingon sa iba, yun. Ingon ang yawa, dili niya gustong ipakaon sa inyo nganuman. The moment na mukaon mo, mahimo mong sama niya. It means to say nga, ang inyong Diyos, gihikawan mo. Kung mao kini ang rason, ngano mas peligroso o mas delikado ang kanang gitawag nato og deception kumpara sa gusto mo itapag ha, mo ni hinungdan og rason ngano mas peligroso o mas delikado ang deception tandi or kumpara sa temptation. Pareha silang dili maayo nga butang, deception and temptation. Pero kung maingon, mas delikado, mo ni hinungdan og rason ngano mas delikado o mas peligroso ang deception kumpara sa temptation. Here's why. Temptation asks you to disobey. Ang tentasyon iya kang i-prompt, iya kang isuguon, iya kang itulak nga di ka mosunod. Amen? Nga mo disobey ka. But deception convinces you that obedience is foolish. Iya kang kumbinsiyon na ang pagsunod, ang pagtuman, kabuang. Now, ang tanang believer na parang mutaga mo yung amen. Ang tanang nagtuo sa Diyos mo yung amen. Kalating tanay ka nagtuo sa Diyos. A confused believer is easier to control. So daw, ang confused na magtotoo, ang confused na magtotoo, masayon pa sa kontrolahon than a sinful one who still knows the truth. So daw, masayon pang kontrolon, mas dali pa rin mong pasundon ang usa ka magtotoo na nalipog sa kunsay kamatuoran. Kaysa niya itong tao na nagpakasala, bisan magkahibalo na sa kunsay mata, maayo o bimbay. Ikaduha, kaya itong oras atin alas 11. Number 2, the devil tries to destroy your identity and your testimony. Ang yawa, manikamot siya kukon ang atong identity as well as our purpose. Kunya, actually bulag isang point pero gusto na itong usahan. Ikaw kasi short ang atong time. Konektado silang diba? The devil tries to destroy
your identity and your testimony. Your identity is kung unsa ka, dili base sa kung unsa ang pag-ila sa mga tao nimo. Your real and true identity is kung kinsa ka atubangan sa Dios. Amen. O kung unsa ang imong kinabuhi. Kundi kung unsa ang imong kinabuhi, mahimo nimo ng identity. You will be identified by people around you sa kung unsa nila nakita o giila about imo. Si Ate Judith, katuan lagi. Katungbuutan kayo. Si Ate Ana, katong asawa ni Juan. Buutan mo to. Si Imelda, katong muadto ka silang balay, pakanmon yun ka, imanmon yun ka. That's your identity. Matthew chapter 5, verse 13 to 14. Sige nga din ha, ang first phrase na, katakas mo na ang bersikulo. You are the salt of the earth. So daw, kamu ang asin sa kalibutan. Kanya sa verse 14, ang gingon nila, you are the light of the world. Sa latog ng pagkasulti, ingon ni Jesus Christ, kamu ang asin o ang kahayag sa kalibutan. Inay mo gato pa din na asin ka. Parat ko din mo panit siguro. Si Jesus kadagang pwede i-compare asin yun. Ingon si Jesus, you are the salt of the earth. Ingon siya, kanwa, dili lang kay asin. Kamu po ng kahayag sa kalibutan. Now, saan yung asin? Nagis ko ta about identity ha? Identity, i-connect na ito ni sa atong testimony, sa purpose. Ingon si Jesus, you are the salt and the light of the world. Saan yung asin? Gusto na ito ilakbit na. Salt preserves. Ito daw ang asin? Mag-preserve siya. O nang inyo mga bulinaw, sa pagkalinaw sa una, ka na magpakuha na ng bulinaw. Unya, grabe ito pakuha sa bulinaw. Ang daling mahulot na sa mga tindahan ng ice. Ang ice. Unya, pag dili ka di ba ito, hulot na, bisag asap, at nagpantukan ng mga tuan, wala na di ice. Ang buhato na lang sa mga tao, hindi naman di maato ang asin, ice. Asin.